Nandito na kami ngayon sa Ayala Mall, Cebu. So magdi-dinner kami sa favorite kong resto, which is yung Casa Verde kasi favorite ko doon yung ribs. Nasad ako kasi hindi available yung ribs nila. So we'll have to find for alternative dinner. Saan tayo mag-dinner? Wala pa rin. Sa Sorbeso. Baby lang. Remaining option namin is yung Majestic. Masarap dito yung food nila. Kasi the Chinese food we love. Majestic na lang. Ito yung menu. We are now waiting for our food. So yung order natin is 1 pompano with chili tausi, 2 siomai, beef with broccoli, yang chow fried rice, and then yung pancit canton. Dito na po yung food. Let's eat na. Chinese. Done na kami mag-dinner and naubos namin lahat, walang natira. Pero busog si Mama and si JR and si Arlene. So right now, pupunta na kami sa Starbucks for dessert and coffee. Pasok po kayo. Hi. Arlene, say. Kami lang yung magkakape. Si Mama wala. Hello! For today's video, we are going to Simala and then Karkar para kumain ng best lechon in Cebu. We are now on our way to Simala Parish. Hello, Dogo. Ayun, kita natin yung Sisilek. Brother ko nagka-drive si JR. Nahuli kami kanina dahil nag-swerve kami. Yun, lesson learned. We are still on our way to one of the most iconic and sacred pilgrimage sites in the Philippines, the Monastery of the Holy Eucharist, more popularly known as Simala Shrine. Nestled in the hills of Lindogon, Sibonga, this place is more than just a beautiful structure. It's a sanctuary of faith, miracles, and devotion. Actually, matagal ko nang gustong pumunta dito kasi since nagka-work ako last 2023 pala, gusto ko pumunta dito as Thanksgiving. And ngayon ko lang magagawa. Nandito na kami ngayon sa Simala Church. Papunta na kami sa entrance. Maraming tao kasi weekend. Ha? Sige na, pilan ako. I-vlog. We are now inside the Simala Complex. Pagdating mo pa lang, mapapansin mo agad ang Castillo-inspired na struktura ng simbahan. Napakagarbo at kahanga-hanga, kaya nga tinatawag itong Castle Church of Cebu. Itinayo ito ng Marian monks of the Eucharistic Adoration at libo-libong deboto at turistang bumibisita dito taon-taon. Gaya ngayong weekend, maraming tao ang nandito. Ay, Mama Mary. Sikat ang Simala dahil sa mga kwento ng Himala na inuugnay sa mahal na Birhen. Lapit na kami. Ngayon, meron ata dong ongoing na mass. Narinig ko from here. Yung mahabang pila sa kanan, ito yung pila para dun sa mga hahalik kay Mama Mary.
Si mama balot na balot kasi maaraw. Sila pa po nagbubuhat daw Yun. sa kanilang pagsisikap sa araw. Patuloy pa rin pinapaganda at pinapalawak ang Simala Shrine. Sa paligid ay tanaw mo ang kagandahan ng kalikasan na nagbibigay ng kapayapaan sa puso at isipan. Meron ding souvenir shop para sa mga gustong mag-uwi ng religious items. We love Mama Mary. Ang ganda ng view dito. Ngayon, magkitira kami ng Kandila. Kahit nandun po sa kanilang pamamaan. As matagpuan ang imahe ng Miraculous Virgin Mary. Maraming deboto ang umaakyat upang mag-alid ng bulaklak at taimtim na manalangin. May line ding nagsusulat ng liham umaasang maririnig ang kanilang dasal. Isa rin sa mga ginagawa rito ay ang pag-aalay ng makukulay na kandila. Bawat kulay ay may kahulugan. Pula para sa pag-ibig, berde para sa kasaganahan, asul para sa kapayapaan at pinapa. Ang dami kong pinagasabi. Nandito na sila. Anong sa akin? Orange. Orange is for success, for wealth. For me, orange is for health. Tahimik at solemn ang paligid kaya tama-tama para sa pagninilay at panalangin. Dito ginagawa yung pagtitirik ng kandila. I-bless nyo rin po ang kanilang mga negosyo. It's noon time pero marami pa rin tao. Ang Simala ay hindi lang basta pasyalan. Ito ay isang spiritual na karanasan. Mapadeboto ka man o turista, tiyak na maramdaman mong kapayapaan. Sa loob, makikita mo ang mga liham ng pasasalamat, saklay at iba pang ebidensya mula sa mga taong pinagalingan, tinugo ng panalangin. Sa lalamunan, na yung pagkatarap ng kumang mamamanihan, Lord Jesus. At sabihin po natin sa ating puso, ang lahat po natin pagkaibigay. After namin magsindi ng kandila at saka manalangin, pabalik na kami ngayon sa aming pinagmulan. Dito sa baba ay merong fountain, mga Mary. Parang bago to. Dati wala to. Check natin. Konti lang yung tao dito. Karamihan ng tao lang dun sa taas. Ayun yung fountain. Tapos na kaming mag-photo op, manalangin, magtirik ng kandila. At ngayon ay pupunta na kami, pabalik na kami ng car for lunch. Lechon Cebu. Yun yung pinakamasarap na lechon. At saka chicharon. Bibili ako doon ng pasalubong. We'll update you once we get there. Sa tapat lang ng shrine, merong nagbebenta ng mango tapioca. 50 pesos each. Malamig siya. Tamang-tama para mabit yung init at saka uhaw. Yung nabili ko pala is bagong luto, kaya yun yung pinili ko. Maliban sa binigay na free taste. Masarap siya. Nakakatanggal siya ng uhaw. Nandito na kami ngayon sa mga bilihan ng chicharon and center for lechon, Cebu lechon in Carcar City. So may napili na yung kapatid ko na kakainan namin. Yung name ng store is Litas and Joel. Dito maraming bilihan ng lechon. Mamaya after mag-lunch, bibili ako ng pasalubong. Doon kami, ito. Litas San Joel. Masarap dito yung lechon. Dito yung masarap na lechon, guys.
So, yum, yum, yum. Pasok na kami para maghanap ng upuan. Aside from lechon, meron silang ibang mga pagkain. Yung mga ready to eat na. If natin ito lechon, you have other choices. Masarap. Super sulit. Yung order namin is 1.5 kilo. Sige. Sa akin nila binibigay yung extra rice. Gumukbang kasi ako. Ang anghang. Alam mo kumain ng lechon kasi yung lips oily. Sarap talaga yung lechon dito. Spicy yung kinuha namin kaya maanghang. Best paired with Coke. Anghang yan. Dito na ako bumili ng pasalubong. It's 200 per 1/4. So yung binili ko, 1/2 400 tapos nagpanan ako ng how much yung abutin ng 100. 1/8 ba yun? Para 500 lahat yung binayaran. So beside lang siya ng Lita and Joel. Yung name niya is Doris and Arnel. Nakatatlong ris ako kanina. Sobrang busog ko. Tapos na kami mag-lunch. Nakabili na ako ng pasalubong. Meron na akong chicharon. Ngayon, pupunta na kami ng Il Corso. Anong gagawin natin doon? May titingnan lang sila. Okay, back to Cebu City. Nandito na kami ngayon sa Il Corso. So it's like an outdoorsy mall. Meron pala doon mga kainan. Doon na part ginagawa. Then, sa left, dagat. Oh, fresh air. Fresh yung air. Dun dito sa labas may mga stall. Marami na rin ditong mga store. Akala namin uulan pero hindi naman. Hindi siya natuloy. Maganda yung panahon dito ngayon. Pasok na kami. Lang. Kasama ko ulit yung sister ko. Bibili daw siya ng ali mango. Yung brother ko sa JR gustong bumili ng shoes. Siya, pagkain lang kasi mahilig siya sa sweets. Parang ko. Ay, pati ako. Ayan, may mga nabudol na naman. Sabi nila hindi na daw sila bibili. Tapos napadaan lang kami dahil may sale. Anyway, punta na kami ng Ali Mango. Dito na kami sa Ali Mango. I'll order Ali Mango Original. Ali na lang. Na-order mo ba ako, be? Ito siya, Ali Mango. Best shake in Cebu daw to, according to my sister. This one is Mango Graham. How much is this? 70 pesos. Ah, ito. Ito yun. Mango Graham. 70. Before ako bumili, pakagat nga. Sold siya for 150. Like, it's really good. Ikaw may masabi ka ba? Or magpapaano ka lang yun dyan? Super sarap nito. Yum! Sarap-sarap. I mean, tama lang yung asim, yung tamis, tsaka malamig. Walking now
us going to the Baywalk. Marami ditong nagpapalipad ng mga saranggola. Kasi mahangin. Kasi may nagbebenta. Yan. Maganda dito. It's very calming. Picture daw kami. Napansin ko lang, maraming nagtatapon dito ng mga basura. Yung dagat. So dapat responsible tayo sa mga trash natin. Hindi po tayo dapat nagtatapon kahit saan. Let's help save the ocean. Okay, alis na kami. We are now on our way to Busay. Punta kami sa Taps para kumain for dinner. Dito na sa Taps. So time is 7:49. We are actually 600 meters above sea level. We are now at Taps. So this is actually Taps Lookout but more known as Taps lang. We are actually 600 meters above sea level. It's around 7:50 p.m. but marami pang tao. So the moon is out. We are still waiting for my siblings kasi nag-park sila. Yung building dito, bago lang. Dati wala to 2 years ago. Ang ganda ng building. Nandun pala yung parking nila sa kabila. Meron talaga siyang dedicated na structure for parking. Yun, may daan dito sa kabila. Yung pila sa tapat is for the bus. Yan. Taps, may nakalagay na Taps. Charge to experience to. Iniwan ko doon kasi akala ko hindi siya kailangan ipakita. We now have the tickets. Balik na kami doon. Na-convince ko yung brother ko na maglakad na lang kami paakyat. Kasi it's walkable naman. Wala lang siyang choice. But this is good. Walking is good kasi para pagpunta natin doon, gutom na tayo, di ba? At saka, nakapag-exercise ka pa. Hinintay pala nila kami. Let's go! Miho! Nandito pa si Miho. Si baby girl. Miho! Papasok na kami sa Taps. Ang ganda ng front niya. Sa wakas, nakapasok rin kami. Dito may Taps. Sa kabila may nakalagay, The Circle. Ito pala yung menu nila. Marami naman yung choices. Yan yung mga pictures. And sa kabila. And then there's another one, yung may price naman at saka description. What did you order? Mango Point it. cranberry salmon. In the picture book, saan? Mango cranberry salmon. Then, Anige steak. no. Pancit bisibu. Buttered chicken. Aligi rice. Nagpapalitan ni mami yung isa into plain rice. Yummy. This is the best. Okay. But nagpa-change into plain. Okay. And then, morak. Yun na? Buttered chicken. Butter chicken. Ito yung view from the restaurant. Dami pa yung tao. While waiting for our turn, kasi pang-apat pa naman kami, maglakad-lakad muna tayo. So
So ganito karami yung tao pag weekend. Maraming tao. Tapos may kumakanta sa gitna. Dito presko talaga yung hangin, tsaka malamig. Kahit na marami yung tao. Ito yung view niya from my right to left. Check natin doon. Ito yung kumakanta. Sa gitna. Actually, yung kumakanta kahit sino pwede kasi iba-iba yung kumakanta since kanina. Ito medyo madilim na. Pero sana kayanin ng camera. Kanina ka pa. Ang ganda ng view. Ay! Andun pala yung hagdan. Ang ganda ng view dito. Masaraman si Selex. So right now we are 600 meters above sea level. Hello everyone! Ang daming din, tumatambay. Nakikita ba dito yung sea Selex? Katawan niya. Yun, oo. Parang nakikita ko. Hindi, mali. Hindi pala na-zoom. Akala ko usok lang. Fog pala. Kaya medyo blurred yung nakikita ko. Ngayon, balik na kami sa restaurant for dinner. Marami rin pala dito sa side yung nakapalibot na restaurant. Iba-iba. So, pag pumunta ka dito, hindi ka talaga magugutom. At kahit maraming tao, may makakainan ka. Right, dito na po yung food. So, kain na kami. Hello. Tapos na mag-dinner. Ngayon, makikinig kami dito sa kumakanta. Lakas pala ng boses dito. Ang ganda ng boses niya ate. Dami pa ring tao kahit past 10 PM na. And mas malamig na ngayon. Hindi naman siya ganun kadilim dito. Enough lang para makapag-take ng usual na pics. Marami nag-pics dito na may flash para mas better yung output, yung kalabasan. So yung city sa likod. Actually, maganda dito yung view pag sunset. Ngayon kasi gabi na, more on lights lang yung nakikita ko. Bye for now, Taps. Uwi na kami. It was nice meeting you. Seeing you. Yung sa taas pala, hindi na kami pumunta kasi may additional fee doon na 150. Yung viewing deck. Maganda siya if sunset pa.
Kasi maximize mo yung binayad. Ngayon kasi sa gabi parang same lang din. Ayun, additional update. 24 hours daw yung taps accessible to the public. But yung restos is until 12 midnight lang. Punta na kami sa parking. Ang haba na ng pila para sa bus. Yung sa ride na to going from the top to parking per row, 2 persons each lang. May limit. So it's Sunday, June 1 na. And we are going to SM Cebu. Kasamahan ko lang yung brother ko. And then later, 4:30 p.m. magsisimba kami. Hahablo lang kami kina Mama and Larnie kasi mauna sila dun sa simbahan. Init ngayon. Kaya din nagkaya akong lumabas kasi gusto kong magpalamig. Gusto kong magkape. Like ice cold coffee. Tara na. Okay, so kakapark lang namin. Marami pala ditong motor. Nandito na kami ni ER, the best driver. Sa amin magkakapatid siya yung magaling mag-drive. Dito na kami ngayon. Kasama ko si ER. Bumili nga rin ako. Maghahanap daw siya ng medyas kasi kahapon nakabili siya ng sapatos. So, dapat sa department store tayo magpunta. Hinahanap namin ngayon yung Auntie Anne's kasi meron silang promo sa Buki na buy one take one na coffee. Kasi mahilig ako sa promo. Usually pag bumibili ako, dapat naka-sale or naka-promo. Hindi ako bumibili ng regular price. Flag Independence Day. Gusto mo na. Nandito kami ngayon sa North Wing. Hinahanap namin yung Auntie Anne's. Maganda yung niya, yung aesthetics niya sa taas. Makita mo yung sa taas. Para siyang, yung pillars, para siyang trunk ng isang malaking tree. Nakita ko na. We are near. We're almost there. Hindi pala kasama yung SM Cebu na branch nila sa promo. So, mag-juice coffee na lang kami. Nakita kami sa taas. Taas lang. May 2014 po. 192. Yes po. Nakuha ko na. Ganda lang pa. Tapos na pala yung order namin. Hindi lang siya na-click ng cashier. On our way na kami to church. Ito na kami na kami. Doon kami na sila. Yan doon na sila mama. Nag-start na ata yung bus. Narinig ko na yung opening song. Punta na kami doon sa kanila. Naka-up na daw sila sa front. Pinaka-front sa right. Tapos na kami ni Mama mag-mass. Uwi na ulit kami. And then mamaya 7 PM punta na ako ng airport. Ay, sama pala yung sister. Hello. Hello. Happy Sunday. Hello. We are now on the way to the airport. Ihatid na nila ako. Ako yung unang dumating dito pero ako yung unang aalis. Kasama ko sila Arnie, Arlene, JR at saka si Mama. Thank you for joining us on our travels. See you again soon. Bye-bye.
Won't you come over? Red wine supernova falling into me. See you again soon. Bye-bye. Bye for now, Cebu. Bye for now, Cebu. See you next year for Sinulog.